that you like about Alden? Malambing. One thing people don't know about Alden. Tukmol. Kung alam mo ibig sabihin nun. Hello Countdown fans! Ito na nga ha, may pa-flowers si Sir Alden mga kasembreros kay Ma'am Catherine. Nasa kotse sila dito, tapos parang sa white car sila mga kasembreros, no? Tapos pareho silang naka-white, tapos si Ma'am Catherine may hawak-hawak na flowers na tulips mga kasembreros. Tapos pareho silang naka-glasses, si Ma'am Catherine naka-cap mga kasembreros, tapos naka-twinning yung kanilang t-shirt na white din po mga kasembreros. Tapos itong kay Sir Alden, smart glasses ito, no? Na all-in-one ito mga kasembreros, pang may camera and so on. Pwede mo kausap ang iyong kausap mga subscribe palayo. So pero ito mga kasembreros ay edited lamang, no, ni Ami de la Cruz, kasi makita mo talaga dito yung texture, no? Lalo kay Ma'am Catherine mga kasembreros, para siyang totoo, no? Pero edited lamang po ito mga kasembreros na using AI. Pero team panatag pa rin tayo kasi alam natin na nag-uusap naman talaga ang dalawang ito. Kagaya nga doon nung kahapon ay kumain sila sa Pampanga mga kasembreros, no? Sa Dennis Lim Kitchen sa restaurant. So pasensya na po kayo, medyo maingay ang mga hayop sa amin mga kasembreros, no? Ang baboy at ang manok. Pero busog po yung mga yan. Ang mga manok lang talaga yan, no? Ay parang mangitlog yata yan mga kasembreros. Tapos next item natin mga kasembreros, hindi ko ito naisama itong greeting, no? At saka post ni ng ate ni Ma'am Catherine mga kasembreros na si Kay. Birthday niya kasi, di ba, nung 24, something like that mga kasembreros, na October 24. Tapos binati siya nila Kiona at saka ni Lexine dito mga kasembreros. Ang cute ng mga pamangkin niya. So ito yata yung wala pang asawa, no, na isa pang anak ni Mami Mina walang asawa. So dalawa sila ni Kath mga kasembreros. Kasi yan po, no, happy birthday. Kasi late ko na kita mga kasembreros na nag-post pala siya sa kanyang Instagram account. So si Chrysler ito. Tapos Kay ang Kay yung tawag nila doon sa mga greeting sa comment section. Happy birthday Kay, ganun. So yun po mga kasembreros. So kasi nalito ako sa kay at saka kay Tin mga kasembreros. So ito pala si Kay mga kasembreros, no? Nakapatid at saka ate ni Ma'am Catherine mga kasembreros. And then kahapon ay spotted. So ito pala yung videos nung birthday ni Boss Vic Del Rosario, no? Na kung saan Sir Alden nga ay present na umattend mga kasembreros ng birthday celebration ni Boss Vic Del Rosario. Na yun lang bossing mga kasembreros, no, sa Viva Artist Agency mga kasembreros. So dito ay naka-cap si Sir Alden, naka-black ulit siya mga kasembreros. So dito parang short video clip lang ito mga kasembreros na pinost kay Sir Alden. So baka hindi na siya uminom dito kasi nga alam natin healthy lifestyle na. Pero pwede naman siguro kasi ang pag-inom kunyari isang baso lang, yung hindi ka talaga nalalasing, okay lang naman yun mga kasembreros. Hindi po yun kasalanan sa Biblia, hindi po yun kasalanan kay Lord. So ang kasalanan lang talaga yung maglalasing ka, no? Ganun po siya mga kasembreros. Kasi nawawala ka na sa tamang pag-iisip kapag kaya lasing na mga kasembreros. So ganun po siya. And yun, so siguro nagsumaglit na Sir Alden dito, no? And then ito next item natin. So lilinawin ko yung kahapon kasi akala ko nasa car shop sila nito nung pinagbilhan niya ng kotse. Hindi ko nakita yung Bello Medical Group na nakatatak dito mga kasembreros. So nung spotted niya si Sir Alden, no, naka-white siya, tapos ay may nag-aantay sa kanya sa labas mga kasembreros. Tapos parang may kinuha sa kanyang kotse. So nilinaw ko lang kasi kagabi ay hindi ko na-clarify kung saan mga kasembreros. Late ko na rin napansin, no, napaka-comment din siya kasombrerong Navy, no, sa ating kasombrerong channel nung pinost ko ito. Late ko na napansin din na nasa Bello Medical Group ito mga kasembreros. So ayun po, no, maraming salamat kasombrerong May sa parating pag-correct sa akin at saka pag-inform, no, na mga
information na hindi ko alam mga kasambreros. So maraming salamat. And then ito, so next item natin. So sobrang cute. Sobrang kulit ni na Direk Irene dito at saka si Sir Alden. Parang tinanong si Direk Irene kung ano yung nagugustuhan niya kay Sir Alden, malambing. Tapos kung ano, tapos ang next na question, kung ano yung hindi niya alam kay Alden, sabing ganun, tukmo. Hindi ka, sabi ni Sir Alden, hindi ko nga alam yung anong ibig sabihin nun, sabing ganun ni Sir Alden. Ako rin hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Para siguro sa amin, pag sinabing tukmol, parang siguro pasaway, parang sabi nila, ay makulit, parang ganun, no? Yung tukmol sa Tagalog. Hindi ko alam yun kasi hindi naman tayo use sa ganyan mga words, no? Kasi, pero lambingan ng dalawang ito na tawagin siyang tukmol mga tukmol mga kasambreros. Sa amin siguro ano yan, sa Ilonggo, dungol. Kasi sa amin dungol, pasaway or makulit. Tapos, ano siya, may mga times na pabibo, something like that, no? Sa Tagalog, mga sa amin dungol, papansin, parang ganun, something like that, no? Siguro, basta hindi siya maganda. Tukmol. And then ito, next item natin mga kasambreros, yung si Sir Joshua Cabiladas ba ito? So nag-post siya, si Sir Joshua Cabiladas mga kasambreros. Siya pala yung ano dito, yung kontrabida sa may out of order nga mga kasambreros, no? And nakakatawa yung kanyang ano dito, yung kanilang kwento kung paano siya kinuha ni Sir Alden as part of out of order nga mga kasambreros. So, pinost ito kagabi, tapos sabi niya dito, "This is my first shooting project with Sir Alden Richards. I am very lucky to have touched his smooth, gorgeous face. And this is also his very first directorial debut." Sabi niya, "Sinute ito noong 2023. Nasa farm pa ako niyan. Malapit ito sa Batangas, sa may magandang partes ng Laguna. Very lucky indeed to entrust the role to me. Uwak is originally the rock ang peg, no?" Para siyang gangster kasi dito. Tapos sabi niya dito, nakakatawa to, pero nung dumating ako, gulat na gulat sila bakit yung pinadalang aktor mas maliit sa mga goons at hindi macho. So sabi niya, so pinag-read ako on the spot pero walang masyadong lines. Sa akin ni Aldo. So last item natin mga kasombrero. So ito po si Nico Faustino ay nagbigay ng kanyang parang kasi sa music festival na gagawin na ni Sir Alden mga kasombreros ay parang may mga pa-teaser sila dito, no? So ang tanong dito sa kanya ay kasi Wonderful Moments, di ba, yung magiging parang tema ng music festival sa December na gagawin ni Sir Alden at saka ng IME. Sabi niya dito is paano niyo sinisigurado na mararamdaman talaga ng audience ang connection sa experience. So, yun siya mga kasos. Tapos, para may konting explanation dito si Sir Nico Faustino and so on mga kasombreros. So, sasabi nito na parang yung ma-audience gusto nila maging immersed. Tapos, hindi lang sa stage, hindi lang sa performance, but sa buong festival. So, meron silang maraming activities, maraming mga something hindi pa ginagawa sa mga festivals or concerts sa ating bansa, mga kasos. And then, basically, they just wanted to feel immersed in a way na parang part sila ng show, mga kasos, hindi lang sila mga audience or nanonood, mga kasombreros. So, kasama, of course, yung mga friends, family. So, yun yung kanilang parang tema. Maraming questions ito, mga kasos, pero ikakat ko na lang. So, yun, mga kasombreros. So, aabangan natin ito sa December 6 and 7, mga kasombreros, sa SMX, no? Sa MOA, mga kasombreros. So, yun po. Actually, yun lamang sa ating Kathleen items. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 27, 2025. Monday na po, no? Blessed Monday po sa bawat isa. Naku, pasukan na naman mga kasombreros. So, sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, ha? Kapupulutan po natin talaga ito ng aral. Sana po ay patapusin natin. Ang title, Yabang at Kapahamakan. Proverbs 13 verse 10, "By pride comes nothing but strife, but with the well-advised is wisdom." So, dalawang tao, no, yung kinukumpara ni Haring Solomon dito, mga kasombreros. So, yabang at kapahamakan. So, wala talagang magandang dulot, mga kasombreros, ang kayabangan. May it be sa ating tahanan, may it be sa ating trabaho, may it be sa ating
eskwelahan, may it be sa ating pang-araw-araw na buhay, may it be sa gobyerno, no? May it be sa ating society. So kasi ang nangyari talaga ngayon, nakita ko talaga no sa ating gobyerno ay payabangan na lang talaga no, mostly ng actions ng ibang politiko. Payabangan na lang kung sino ang madadaig, kung sino ang magpapadaig, mga kasos. May mga tao na sa tama naman no, may mga tao na may mga politiko at saka governor, may mga government officials naman tayo, mga politiko, mga servants, mga kasunod, public servants na nasa tama. So, iba lang talaga ay nanghahamak, mga kasambreros. So, kung kaya mahalaga yung dito, yung yabang ay wag nating ilagay sa ating buhay, mga kasambreros. Wala dapat siyang papel, no, sa ating buhay, mga kasambreros. So, ang tanong dito, how often do we find ourselves in the midst of conflict fueled by our own pride or ego? The verse reminds us that that pride can be a significant barrier to resolving conflicts and finding solutions. So, talagang ito ay talaga nakikita natin, mga kasama, na ang gobyerno natin ngayon nahihirapang gumawa at saka maghanap ng solusyon because of pride, because of personal interest, because of greed, no? Talagang sakim, mga kasambreros, kaliwat kanan ang pagiging buhaya, no? Talagang gahaman sa pera and so on. So pride, no, dito na lang nag-uugat-ugat na lahat yung kasalanan. Kung sumangasangan yung kasalanan, mga kasus, kung meron kang pride, gusto mo na magkaroon ng maraming pera, no? Kung meron kang pride, gusto mo malamangan ang iba. So nanganganak ng iba pang kasalanan ang pride, mga kasambreros. And ang pride lang actually ang bagay na ang kasalanan na pag nilunok natin ay nagkakaroon tayo ng healing, mga kasambreros, or kagalingan sa ating buhay in general. When we prioritize our own ego over listening to the advice and perspectives of others, conflict tends to escalate rather than being resolved. So napaka-tama ito, mga kasambreros, no? Instead na ma-resolve ang problema, instead na ma-resolve ang conflict, mga kasambreros, nagkakaroon pa ito ng escalation of tense, mga kasambreros, escalation of conflicts. Imbis na humupa yung conflict, ay mas lalong nadadagdagan. Kumbaga pa sa apoy ay mas lalong uminit, mga kasambreros. So nagke-create ngayon ng sunog, mga kasambreros. So kung kaya napakahalaga po talaga ng humility, kasi yun po yung mga kasambreros, no? Opposite. On the other hand, seeking advice showcases a willingness to be humble and open to different viewpoints. Wisdom emerges from a place of humility, where we acknowledge that we do not have all the answers and can benefit from the insights and experiences of others. So, parati nating tatandaan na yung pakikinig natin, yung pag-accept natin ng correction ng ibang tao, ay po yun, kasi kahit ako, di ba, alam niyo naman, mga kasambreros, na kapag ako ay hindi ko alam yung information sa Kathleen, for example, yung mga tao na involved, mga kasambreros, so talagang nagsabi ako na sorry po, no, hindi ko alam. So ganun po siya, mga kasambreros. Mind you, isipin natin parati na tayo rin naman ang nakaka-benefit kapag tayo po ay humble, kapag tayo nakikinig sa suggestion ng ibang tao, sa counsel, sa advice nila, tayo rin po ang nag-benefit, mga kasambreros, kapag sino natin, lalo na kapag yung nag-advise sa atin ay Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, yung ating magulang, yung mga taong malalapit sa atin, alam natin gusto nila at success nila yung success natin at failure nila yung failure natin. Kumbaga mahal nila tayo, no? Ganun siya, mga kasambreros. Unang-una talaga yung ating mga magulang, mga kasambreros, na kapag nag-advise sila, sundin natin because alam nating gusto lang nila na mapabuti tayo, mga kasambreros. So kung kaya huwag nating hayaan yung pride, no? Kasi ito yung sasabi dito na yung pride ay nagdadala lamang ng conflict, mga kasambreros, nagdadala lamang ng kapahamakan sa ating buhay. So the phrase pride only breeds quarrel, so ito yung sa ibang version, nagbi-breed siya ng quarrel, nanganganak, mga kasambreros, ng away, no, ng conflict, mga kasambreros, highlights the destructive nature of pride. Pride in this context refers to an inflated sense of self-worth or an overestimation of one's abilities and perspectives.
So yun siya mga kasembreros, no? And kung pa you overestimate yourself, for example, and kung pa naghanap ka ng worth, naghanap ka ng malaking halaga sa sarili mo na ako dapat, parang pa-importante na parang ganon mga kasembreros, pa-importante ka kung kaya gusto mo na, kung kaya ka nagkakaroon ng pride kasi gusto mong ituring ka ng iba na sobrang importante and you are VIP na parang VIP ka parati mga kasembreros, kung kaya nagkakaroon ng conflict kasi hindi naman lahat ng tao ay pwede mag-adjust para sa'yo, no? Maaring igalang ka pa ng iba kahit ma-pride ka, pero not all people ay mapiplease sa iyo. So lalo mas madali kasi nakakahanap ng kaaway ang mga tao ma-pride, no? Tao may yabang, yung tao hindi down to earth mga kasembreros. So we need to reflect our own life, no? Are there areas where pride has led to quarrels or hindered your progress? No, yun siya mga kasembreros. Nakakahinder din to ng progress. O kasi kapag hindi ka nakikinig, kunwari, no? Si Sir Alden kasi sobrang nakikinig siya sa mga advice ng kanyang mentors, for example, ng mga tao sa paligid niya. So kaya siya nagkakaroon ng growth mga kasembreros. So yung potential na ito ay dapat ganito dapat yung growth niya, dapat lumalago. So yun ang nangyari kay Sir Alden, no? Lumalago siya sa directing, pagiging director, producer, no, actor, and so on, mga entrepreneur, no, and so on mga customers. We align ourselves with the wisdom that Proverbs advocates by embracing humility and the willingness to learn. So ang Proverbs 13:10 na verse natin mga customers ay timeless po ito, no? Kung applicable siya 20, 50, 60, 100, 2,000 years ago, ay applicable siya ngayon at forever mga kasembreros. So ganoon po ka-powerful ang yung time, timeless kasi ang wisdom. Kung kailangan natin ng wisdom, kung kinailangan natin ng wisdom 60, 100, 2,000 years ago, ay kailangan natin ng wisdom ngayon at saka forever and ever mga kasembreros. So lalong-lalo na sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag wala tayong wisdom, kapag tayo po ay mayabang, kapag tayo po ay humble, so of course, kailangan natin maging humble mga kasembreros. Yun po ay nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. It challenges us to recognize the dangers of pride and the importance of humility and counsel. We can foster better relationships and make wiser decisions by applying these principles. So yun siya mga kasembreros, as simple as embracing humility over pride. Kasi ang pride, conflict, whereas kapag meron tayong humility ay may growth, may benefits, at saka mas lalo kang dadami ang yung friends mga kasembreros kapag ikaw po ay humble. Kasi hindi naman na naisin ng mga tao na malamangan sila parati, no? Kasi nga ikaw ay prideful. Mas gusto pa rin nila ng mga humble at saka mapagpakumbaba mga kasembreros. So for example, your friendships are based on folly if they cause harm, strife, or trouble in your life. Wisdom encourages positive and healthy relationships that bring joy, support, and growth. Evaluate your friendships based on their impact on your life and choose to cultivate those that align with wisdom and righteousness. So, nasabi dito ay kailangan i-surround natin, no, palibutan natin ang ating sarili na mga kaibigan, na mga tao na nag-uplift at saka nag-encourage sa atin, sa ating journey, sa ating lalong-lalo na journey toward understanding and following God's ways mga kasembreros. Kasi at the end of the day, yung pinaka husga sa atin ay ang Diyos natin mga kasembreros. And siya pa naman ay ayaw niya talaga ng mayayabang, kung kaya nga niya binagsak si Lucifer, si Satan mga kasembreros, kasi nga naging ma-pride siya mga kasembreros, no, kung gusto niya higitan ang Panginoon at gusto niyang pumantay, no, sa Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. So wag nating lagyan ng lugar o ng butas ang kayabangan sa ating buhay mga kasembreros, kasi ang ending talaga niyan ay away, no, lalo na sa magkapatid, talaga ma-pride, kunwari yung anak sa magulang sa anak, nangyari yun mga kasembreros, na nagkakaroon ng away because ayaw magpatawad ng anak sa magulang, tapos sa magulang ayaw magpatawad sa anak, o ang asawa sa asawa, magkapatid sa magkapatid. So kung hindi sila nagkakapatawaran, ay ang ending nagkakaroon ng away at conflict sa loob ng tahanan, which is ayaw natin mangyari kasi napaka-ikli lang ng buhay para hindi maging masaya, para hindi magkaroon ng pagmamahal, na hindi magmahal,
napakaikli lang po ng buhay para hindi magpatawad, no? May sobrang ikli ng buhay para hindi maging masaya. At sobrang ikli ng buhay para hindi natin mahalin ang ating kapwa-tao. Lalong-lalo na po ang ating Panginoong Diyos, mga kasambre. So, parati nating isipin na napakaikli lang po talaga ng buhay. Life is too short para maging bitter tayo sa bawat isa. Kapag merong dapat patawarin natin, mga kasambres, kasi hindi natin alam ang buhay, baka bukas, no? Talagang kapag hindi tayo nagpatawad kasi, ay hindi rin tayo papatawarin ng ating Panginoon. And yung hindi pagpapatawad ay isa rin yan sa mga sinyales ng pride, mga kasambres, na nanganganak pa ng iba pang kasalanan, which is ayaw nating mangyari at naranasan, mga kasambreros. Alright, so napaganda, no? Napaganda po ng salita ng Panginoon. Sana po ay may natutunan po tayo. But in the meantime, iyan lang muna, mga kasambreros, no? Sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, humility, no? At saka itakwil natin ang kayabangan, mga kasambreros, sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Ipo sa next segment, mga kasambreros, paalam po. I love you.